Hey guys, welcome to my channel. So today, morning, happy weekend sa inyo. Sabado ng umaga dito, 7:52 AM. Gagawa tayo ng quick reaction video regarding sa kumakalat na video ni Lolo John Wick daw, no? So tara, eto, salamat sa mga kaibigan natin na nag-send ng video message. Eto siya. Hindi lang natin alam kung makakalusot to kay YouTube, no? Yan, so may dumating. Malamang gustong ikarnap yung sasakyan niya ni Lolo. Gustong ikarnap. Teka. Masyado mabilis yung pangyayari. Kita. May by the way, yung yan, dumating from bang. Doon sa initial na putok ni Lolo, sa tingin nyo tinamaan? Parang hindi siya tinamaan pero dumapa eh. Kita nyo yung tama dun sa salamin, sa window. No? Ang bilis kasi ng pangyayari, kita nyo? Hindi siya naghintay talaga. Ito, yung tama dito. I don't know kung tinamaan yung boom. Parang lampas naman sa ulo eh. Pero ito yung finishing touches bago siya bumaba. No? So, yung muko dito, tapos tinapos niya na yung kwento nung karnaper. Yan. Yan mukhang di naman tinapaan sa ulo. Siguro muzzle blast lang. Pero, obviously, nategi yung karnaper. Kasi makita niyo yung kamay dito, di ba? Daan-daan na nag-fade away. So, ibig sabihin, wala na yan. Yan, makita niyo pa yung kamay niya dito. Ayan, wala na. Naninigas na yung kamay niya. Okay, sa tingin niyo, bakit niya ginawa yon? No? Kasi, kailangan masiguro niya muna na wala na yung threat dito sa paanan niya bago niya i-engage yung mga nandun sa pickup truck. So, masyado mabilis kasi ito eh. Tawag dito. Ito. Inano ko siya para bumagal at 1/4 speed. At makita niyo yung muzzle blast. Hula ko 357 to. Yan, ganyan ang blast ng Ayan, so bago dating, daan-daan binagalang ko to. So kita nyo, hindi to tinamaan eh. Boom, ayun, nakailag siya, dumapa siya sa ilalim, kaso tinapos siya ni Lolo. Hindi na siya makakabangon kasi may pinto eh. Hindi siya makakabangon yan. So, bago bumaba si Lolo, puputokan niya yan, nakahiga yan. Nakahiga yan. Sabihin nyo, napaka-brutal naman, bakit? Eh kasi, kailangan niya munang tapusin to bago, kasi hindi natin alam baka mag-engage siya nandito. May threat dito eh. So hindi ka pwedeng papalit-palit ng threat. Tapusin mo muna yung isa. Ito, muzzle blast nito. 357 yan. Dito walang blast siya. Dito meron. Yan. Woo, lakas 357 yan. And I think ito, parang inulit na lang yan eh. So, parang 5 shots ba pinakawalan ni Lolo. So, to eh, Spanish-speaking country. So, siguro sa Brazil to. No? So, kita nyo, bababa yung karnaper. Malamang gustong kunin yung kotse. Nakalabas ang barel pero feeling ko hindi niya puputukan to kasi nasa loob ng kotse. Ayaw niya masira yung sasakyan na nanakawin nila eh. Tatakutin lang siguro, may baril to. So, isa yun sa mga lesson rin, pagka self-defense situation, nasa loob ka ng kotse, shoot through glass, no? Wala ka nang pakialam kahit mabasag yan or masira yung sasakyan mo. Dapat bumaril ka through the glass. Hindi mo na kailangan ibaba pa yung window. Okay? Tapos, isa rin, i-consider kung anong klaseng baril ang dapat na dala mo. 'Di ba? Kasi dapat yung bala dapat tatago sa barricade. Like a window or yung kahan ng sasakyan. Kasi swerte rin siya kasi sa salamin bumarel. Actually, pwede, ang 9 mil, pwede mo rin gamitin yan. Tatagos talaga yan eh. Maski sa car door. So ayan, pababa, nakalabas na yung baril. Wala ka talaga time mag-react. May mga nagko-comment pa eh, bakit daw naka-ready agad si Manong, si Lolo? Baka daw ex-military. Hindi naman lahat, maski naman civilian, may mga ganyan pa rin mag-react eh.
siguro yung lugar na yan, like Brazil delikado talaga yung lugar na yan. Kaya talaga nakahanda sila, no? Ayan, i-play natin. So tinutok niya, nananakot lang siya, hindi niya ipuputok kasi otherwise dapat dito pa lang pinutok niya na. So nananakot lang yan dahil lang gustong kunin yung kotse. Yung problema, yung tinatakot niya, may dala rin. Tapos isa pa pala sa i-consider nyo, sabi ng isa, boom, o yun, hindi niya tinamaan yan. Kaso dumapa siya at binuksan ni Manong yung pinto, hindi na ngayon to makakatayo kasi may pinto sa likod niya No? Na-trap siya. O, tapos nagtatago siya kasi alam niya may dala tong ikakarnap nila. 'Di ba? So, isa rin sa ginawa ni Manong, binuksan niya agad yung pinto. Bakit? Kasi pag nasa loob ka ng pinto, disadvantage sa yan. Ha? Hindi ka makakakilos, pero pwede ka pa rin mabaril. Dahil tatagusan lang naman ng dyan Hindi naman yan hardcover So, ayan Pinutok niya initially to scare the perpetrators. And dyan din papasok yung sinasabi na a good offense is better than a good defense, no? Parang ganun. So, umupensa agad siya. Opensa agad kaysa magtago ka. Kasi pag nagtago ka, hindi ka niya titigilan di ba? Nag-opensa agad siya, pumutok agad siya. Wala nang time na sisigaw-sigaw pa, natatakutin niya na may baril ako. Pinutok niya agad. Wala nang time, ang bilis. Kung ito, 1/4 speed to kaya na-analyze natin. Ayan. So, malamang buhay pa yan. Nandiyan sa ilalim. Bukas na yung pinto. Huli ka, Balbon. Boom! 357 yan. Close range. Makita nyo yung kamay ng perpetrator. Maninigas. Dahil nilisan niya na ang mundong ibabaw. Ayan, nakita nyo yung kamay na may barel. So, siya yung nasa disadvantage kasi mautak si Manong. Binuksan yung pinto Natrap siya sa pinto tapos yung baril niya nandito. Hindi nandito. Kung nandito, may pa siya. Kaso nakadapa nga siya. So, ngayon, sabi ni Manong, okay, tapos na to. Yung mga kasama naman niya. Bakit? Kasi pwede siyang balikan talaga noon, no? Split second decision yan. Baba. So, nakadalawang putok na siya. So, parang 5 putok ang pinay. So, siguro, 6 shot na 357 revolver. 3, walang muzzle blast. Pwede naman talaga minsan walang muzzle blast. Pero pang-4, may muzzle blast. 4 lang pinutok niya. 4 ang ipinutok niya. Using a 357 revolver. Basa tayo ng mga comment. Ito, mga tin-translate na lang yung iba dito. Pops waited his whole life for this moment. That's a hero. That couch is effective. Agile hold. Translation. A happy ending. Hopefully they never locked because he did the right thing. Yeah, kasi hindi nyo alam kung siya naman yung mamamatay di ba? Hindi niya alam kung siya na yung mamamatay. Kaya, split second decision yan Once a fighter, always a fighter. Congratulations, grandpa. Sabi ko na nga 357 357 yan. 357 does not wonder. Pag nakaputok na kayo ng 357 tapos versus 38 special, iba talaga yung muzzle blast ng 357. At saka iba yung stopping power ng 357. Isa lang siguro, tapos na. Tapos na ang boxing. Definitely trained with Chuck Norris. He was part of the movie set. Best part is how he calmly steps around the body and targets the next punk. You can actually see the dude on the ground drop his gun slowly as the lights go out. Ito yung kamay Nabitiwan niya na yung baril niya. Lights out na. 88 with an 88 net. Okay. So, diyan, ano pa? So, may isa pang diyan, angle, no? Mas maganda ba ang revolver? Kasi yung revolver, ready to go. No? Hindi mo na ikakasa. Parehas din naman yan with a
semi-auto pistol. So tama din yung ano no, yung mga sinasuggest for concealed carry na pag magki-carry kayo, maganda naka-chamber load na. Wala na kasing time. Kita niyo si Lolo, kung sakaling semi-auto yung pistol niya at magkakasa pa siya, wala nang time. So the moment na tumutok sa bintana niya, pinutok niya na agad. I mean, a good offense leads to a good defense. So once na pinutok niya, nagtago na agad yung perpetrator, 'di ba? So saka siya na yung nasa advantage ngayon. Kasi initially, ang advantage siya ng mga perpetrators, sa kanila yung element of surprise, yung bilis. Ang bilis walang time no? Pagbukas ng pinto, tutok agad. Siya naman, pagtutok ng baril, pumutok agad siya. Wala lang salita-salita. No? Hindi, yung mga nag-hesitate, yan pa, isa siguro sa learnings na makikita natin dito. In a self-defense situation, huwag ka mag-hesitate. Si Lolo, hindi siya nag-hesitate. Pumutok agad. Hindi na siya nag-isip. Kasi once, parang automatic muscle memory. Once na may nakatutok sa yung baril, puputok ka na. And isa rin sa i-consider, di ba? Pag nasa Pilipinas ka daw, mahirap i-prove yung self-defense. Kailangan, to the point na, ang sabi nila, ay kailangan hintayin mo munang pumutok yung perpetrator bago ka pumutok para lang masabi na self-defense. Hindi pa kayo nagwa-wonder bakit pag may mga encounter ang police, ang palagi nasa report kasi pinutukan po yung mga tropa kaya pinutukan na rin namin. Para lang ma-establish na self-defense yan. No? Pero eto, sa tingin nyo, self-defense ba to? Hindi pa pumuputok yung Yun ang sinasabi. Depende sa bansa o depende kung nasang lugar kayo. Kasi may mga part sa mundo, no, na pag may threat sa buhay mo, pwede mo nang putukan. No? Yun isa sa crucial na element Dapat merong threat sa life mo. Sa buhay hindi may threat na minura ka lang. Dapat may threat sa buhay mo. So, in this case, ganun yun. May threat sa buhay niya kasi may baril Hindi mo pwedeng sabihin, hindi naman niya babarilin Tatakutin lang. How do you know that? Hindi mo naman alam yun, di ba? So, ang sagot dyan ng mga, ng mga lawyers or sa prosecution, nagdala ka ng baril Para saan ba yung baril? Di ba? At itinutok mo. So, don't tell us na tatakutin mo lang. Na hindi mo talaga gagamitin, 'di ba? Sana hindi mo na lang ginawa. So, hindi tayo law experts pero sinishare ko lang yung yung mga natutunan ko in terms of concealed carry. And then yung pagki-carry, generally every day. So, keep in mind pagka nagki-carry kayo, don't hesitate. Don't hesitate to use your gun. Okay? Saka mo na problemahin. Ang una mo munang problemahin yung malampasan o masurvive mo yung ordeal. And i-mention ko na naman yung example ng isang homeowner sa Pilipinas. Yung babae, hindi ko alam kung night duty yung mister or nasa abroad. Pero nung pinasok siya ng akit bahay, tapos bumaba siya, ang ginawa niya, may dala siyang baril. Dinutdut yung baril sa mukha nung magnanakaw or akit bahay to the point na naagaw na sa kanya yung baril. Buti hindi siya pinutukan. Dinutdut niya. Ibig sabihin, hindi niya talaga kayang gamitin. No? In this case, pag ganun ang ginawa ni Lolo, sa tingin nyo, ibang kwento to. Anyway, so yan, hopefully nag-enjoy kayo. Comment down below kung ano pa mas matututunan natin sa nangyaring ito kay Lolo John Wick. That's it guys, thanks for watching.